Kabanata 5801. Napakalakas din ng apat na iba. Naramdaman ni Xavier na ang mga kalaban na pinili niya ay medyo mahina. Sinulyapan ni James ang natitirang apat na kalaban, na kinabibilangan ni Bert Olas mula sa isang sword sect ng Ancient Genesis World, Citlali, at dalawa pang hindi kilalang lalaki. Bagamat hindi niya alam ang pinanggalingan ng dalawang lalaki, masasabi niyang medyo makapangyarihan ang mga ito. Nakaramdam ng pressure si Xavier. Tumingin siya kay James at nag-aalalang sinabi, "I'll hold them off for a bit while you deal with the other four." Gayunpaman, hindi ako makakabili ng maraming oras. Bilasan mo pa. Sumagot si James, "Okay." Haha. Tumawa si Weira at sinabing, "Baliw ka talaga." Partikular na pinili ni Xavier na hamanin ang apat sa kanila. Si Weira, bilang isa sa kanila, ay nasaktan at walang intensyon na umatras sa hamon. Nagsimula siya ng pag-atake laban kay Xavier. Sumunod naman ang tatlo pa at nagsimulang kumilos. Samantala, kinasuhan din ng apat si James. Nasa harapan na niya ang mga ito sa isang kisap mata. Walang ganang sabi ni Citlali, "Noong una, wala akong balak na awayin ka, James. Masyado kang malakas, at hindi ako mananalo kung lalaban ako mag-isa. Pero may chance kung magsanib puwersa kaming apat." Mahinahong sinabi ni Bert Olas, "Cut the nonsense and kill him already." Haha. Natawa si James sa sinabi niya. "Bago ang iyong kamatayan, bibigyan kita ng karangalan na malaman ang aking pangalan. Makinig kang mabuti, si Tahoma Haberman." Nagpakilala ang isa sa dalawang hindi kilalang lalaki at saka kinasuhan si James. Tahimik na nakatayo si James nang lumabas ang mga obsidian body inscriptions at nakakabit sa ibabaw ng kanyang katawan. Pagkatapos, hinintay niyang umatake si Tahoma. Sumilip si Tahoma sa harap ni James at ipinatawag ang kanyang espada. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at mabilis niyang nilaslas ang kanyang espada, nagpakawala ng matinding sword intent. Swoosh! Isang nakasisilaw na sword energy ang bumungad kay James. Gayunpaman, nakatayo pa rin si James na hindi gumagalaw sa pwesto. Ang sword energy ay tumama sa kanyang katawan. Maliban sa pagkatisod ng ilang hakbang, hindi naman nasaktan si James. Samantala, nagsimulang gumuho ang nakapalibot na espasyo. Bagamat matagumpay na nawasak ng pag-atake ni Tahoma ang obsidian body inscriptions ni James, hindi pa rin nasaktan si James. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ni Tahoma ay hindi maaaring masaktan siya. Nagulat, napabulalas si Tahoma, "Damit. Bakit napakalakas ng kanyang pisikal na katawan?" Lumingon si Tahoma sa iba at sumigaw, "Ano pang hinihintay ninyong tatlo?" Ang iba pang tatlo ay agad na naglunsad ng mga pag-atake ng sabay-sabay. Haha, humalaklak si James. Biglang nagkaroon ng misteryosong pormasayon at bumalot kay Tahoma. Naramdaman ni Tahoma ang matinding pressure na bumagsak sa kanyang katawan matapos matrap sa loob ng formation, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Mabilis niyang hinimok ang lahat ng kanyang lakas at umungal, "Break!" Ang espada ni Tahoma ay namumulaklak na may libo-libong sword lights at tumakbo sa pormasayon ni James. Ang pinakadakilang kasanayan ni James ay agad na nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Sa pag-iisip, agad na inayos ni James ang pormasayon. Pagkatapos, ang hindi mabilang na mga inscription sa loob ng pormasayon ay naging sword energies. Ang sword energies ay tumusok sa hangin, bumaril patungo sa Tahoma. Hinawakan ni Tahoma ang kanyang mahabang espada at nag-activate ng protective shield. Bang! Boom! Bang! Hinarang ng kanyang protective shield ang sword energies. Medyo malakas siya. Nagulat si James na ang mga pag-atake ng kanyang pormasayon ay hindi epektibo laban kay Tahoma. Si Tahoma ay napakalakas. Sa pagharap sa ganoong kalaban, ginamit agad ni James ang kanyang pormasayon. Binago niya ang mga inscription sa loob ng pormasayon sa sword energies. Gayunpaman, madaling hinarangan ng proteksyon na kalasag ni Tahoma ang serye ng mga pag-atake. Sa sandaling iyon, maraming mga inscription ang mabilis na nagtipon sa kalangitan at nabuo sa isang napakalaking espada. Ang espada ay nahulog mula sa langit, na nakatutok kay Tahoma.
Agad na naramdaman ni Tahoma ang panganib at sinubukang iwasan ang pag-atake. Boom! Binasag ng napakalaking espada ang pananggalang na kalasag ni Tahoma. Bagamat nakaiwas siya sa oras, sapat na ang malakas na aura mula sa pag-atake upang magdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Ilang sandali lang ay nabasa na ng dugo ang buong katawan niya. Samantala, naglunsad din ng mga pag-atake ang iba pang tatlong powerhouse. Gayunpaman, iniwasan ni James ang paghaharap sa kanila. Binalak niyang pabagsakin ang isang kalaban sa isang pagkakataon. Sumilip siya sa kawalan, iniiwasan ang kanilang walang tigil na pag-atake. Pagkatapos, binago niya muli ang porma sayon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang iba't ibang supernatural power sa loob ng formation at nagsimulang umatake kay Tahoma. Si Tahoma ay patuloy na nagdurusa ng mga pinsala, at ang kanyang aura ay nagsimulang hamina. Palm. Umalingaw-ngaw sa lugar ang malamig na boses ni James. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, ang porma sayon ay naging isang sword world, at ang maraming inscription ay natipon sa sword energies. Ang sword energies ay nag-crisscross at walang humpay na umatake. Sinubukan ni Tahoma ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ito. Gayunpaman, siya ay nasa ilalim ng malakas na presyon mula sa Sword World. Bilang isang resulta, ang kanyang bilis ng paggalaw ay nabawasan ng malaki, na ginagawang mahirap na iwasan ang lahat ng mga pag-atake ng lubusan. Ang ilan sa mga sword energies ay tumusok na sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, hindi nakasabay sa kanya ang mga kalaban ni James. Nakatingin lang sila habang lumulutang ang formation sa lugar. Hindi man sila nakulong, ramdam pa rin nila ang makapangyarihang puwersa ng formation. Alam nilang kapag hindi nila agad sirain ang porma sayon ni James, mamamatay si Tahoma. Kung mangyayari iyon, mawawalan sila ng isang makapangyarihang kasama, at mas mahirap talunin si James. Si Tahoma, na nakulong pa rin sa loob ng porma sayon, ay natatakpan ng mga sugat. Siya ay gumagalaw sa napakataas na bilis sa ilalim ng presyon ng Sword World, na mabilis na naubos ang kanyang enerhiya. Kumakabog ang dibdib niya, humihingal. Damn it! Malungkot ang ekspresyon ni Tahoma. Biglang lumabas ang isang malakas na aura mula sa kanyang katawan, at sumugod siya sa langit, sinusubukang basagin ang porma sayon ni James. Gayunpaman, muling nagbago ang porma sayon. Na-immobilize si Tahoma sa hangin. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na sword energies ang bumaril sa kanya at tumusok sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay sumabog, at ang kanyang kaluluwa ay nawala. Napangiti ng mahina si James matapos patayin si Tahoma. Nagulat na siya na si Tahoma ay nakaligtas ng napakatagal sa loob ng formation. Matapos patayin ang kanyang unang kalaban, pinahiwa-hiwalay ni James ang porma sayon. Pagkatapos, tahimik siyang tumayo sa kawalan at tumingin sa tatlo pang humahabol sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, ngayong patay na si Tahoma, sino ang susunod? Si James ay walang malasakit, ngunit ang kanyang natitirang mga kalaban ay may mga solemn na ekspresyon. Nag-aalalang nagkatinginan ang tatlo. Si Bert Olas ay natakot. Si Tahoma ay isa sa mga pinakamahusay sa kanyang henerasyon at halos walang kapantay laban sa kanyang mga kapantay. Ang isang taong kapareho niya ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga para lang mapatay siya. Kahit si Bert Olas ay hindi kumpiyansa na kaya niyang patayin si Tahoma. Gayunpaman, si Tahoma ay pinatay ni James nang walang kahirap-hirap. Si Zitlali at ang iba pang powerhouse ay natakot. Napangiti ng mahina si James matapos makita ang mga ekspresyon nila. Ang kanyang mga tingin ay dumaan sa kanila, iniisip kung sino ang susunod na aatake. Tiwala siya sa pagpatay sa kanila ng sabay-sabay, kaya nagpasya siyang labanan ang mga ito ng paisa-isa. Nag-alala si James kay Bert Olas dahil mukhang bihasa ang lalaki sa sword path. Si Zitlali, sa kabilang banda, ay isang powerhouse na nagpababa sa kanyang cultivation rank para makapasok sa Tomb World. Lumingon si James sa kabilang kalaban. Nang maramdaman ang tingin ni James, napaatras ng ilang hakbang ang lalaki. Tumingin siya kina Bert Olas at Zitlali, pagkatapos ay nag-aalalang sinabi, sa puntong ito ng labanan, hindi tayo maaaring magkaroon ng anumang reserbasyon. Siya ay talagang makapangyarihan, at walang sinuman sa atin ang makakalaban sa kanya ng mag-isa.
Dapat tayong magtulungan at gamitin ang lahat ng ating lakas para patayin siya. Ngumiti si James, pagkatapos ay mahinahong sinabi, wala pa akong planong gawin para sa iyo, Bertolaz Zitlali. Dapat magkalayo kayong dalawa. Pagkatapos kong harapin ang lalaking ito, sabay nating patayin ang mga mandirigmang papay. Sa pamamagitan nito, may makukuha rin kayong dalawa sa mga papay na mandirigma. Huwag kang makinig sa kanya. Ang pangalan ng lalaki ay Nando Brown. Siya rin, ay ibinaba ang kanyang cultivation rank para makapasok sa Tomb World para maghanap ng mga kayamanan. Siya ay orihinal na isang powerhouse sa Years 1 Zalem rank, kapareho ng aktwal na cultivation rank ni Slade. Matapos marinig ang sinabi ni James, nagkatinginan sina Bertolaz at Zitlali. Tila palihim nilang pinag-uusapan kung susunod ba sila o hindi. Galit na sabi ni Nando, napagkasunduan namin na tanggalin muna itong dalawa. Babalik ba kayong dalawa sa sinabi nyo? Si James ay nakatayo sa kawalan, pinapanood sila ng walang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng maikling sandali, sumagot si Zitlali, hindi kami makikialam. Ang buhay at kamatayan ni Nando ay walang kinalaman sa atin. Nakangiti ring sinabi ni Bertolaz, gawin mo ang gusto mo. Kayo, mga bastos. Galit na galit si Nando. Si Bertolaz at Zitlali ay umatras sa isang ligtas na distansya, na iwan ang dalawa na mag-isa upang makipaglaban. Napatingin si James kay Zovian, na nasangkot sa isang matinding labanan. Sa sandaling iyon, kinubkob siya ng apat na walang kapantay na powerhouse. Pinanghahawakan niya ang kanyang hindi mabilang na supernatural powers at ang kapangyarihan ng mga primitive na inscription ng Dark World. Gayunpaman, matigas ang kanyang mga kalaban, at hindi na siya makatagal pa. Alam ni James na kailangan niyang harapin kaagad si Nando, pagkatapos ay sumugod siya upang tulungan si Zovian. Hindi man makalaban ng dalawa ang apat na powerhouse, kailangan nilang gumawa ng paraan para pansamantalang matigil ang labanan at maalis muna ang mga papay na mandirigma. Baka ikaw ang may first move. Malakas ang aura ni James. Tumingin siya kay Nando, na may malungkot na ekspresyon. Damn it! Nagalit si Nando. Mabilis niyang inilabas ang lahat ng kanyang lakas at naglunsad ng pag-atake kay James. Lumitaw siya kay James sa isang kisap mata at biglang nahati sa 7 clone. Sa pagdaragdag ng kanyang pangunahing katawan, mayroong 8 kalaban. Ang mga clone ay may halos kaparehong aura sa kanyang pangunahing katawan. Agad na inatake ni Nando at ng kanyang 7 clone si James mula sa iba't ibang direksyon. Napapaligiran si James ng parang multo. Boom! Binasag ng alon ng mga pag-atake ang paligid. Gayunpaman, lumabas si James sa mga pag-atake ng hindi nasaktan. Sabi ni James, malakas ka. Sa kasamaang palad, ang aking katawan ay hindi matatalo laban sa mga nasa parehong ranggo o mas mababa kaysa sa akin. Habang nagsasalita, tinahak ni James ang basag na kawalan. Si Nando at ang kanyang mga clone ay may magkatulad na aura, kaya mahirap malaman kung alin ang kanyang pangunahing katawan. Dahil nahirapan si James na tukuyin ang pangunahing katawan, nagpasya siyang sirain silang lahat. Sa isang pag-iisip, tinawag niyang muli ang Porma Sion. Mabilis na kumalat ang Porma Sion, nakapalibot kay Nando at sa kanyang mga clone. Napangisi si Nando at ang kanyang mga clone at sabay na sinabing, "Invincible." Walang ganyanan, masyado lang mahina. Hindi naniniwala si Nando sa invincibility. Walang sinuman sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis ang nang-ahas na mag-claim na hindi magagapi. Kahit na ang isang powerhouse tulad ni Franciscus, na naabot na ang rurok ng Years 1 Dale rank, ay bumagsak at naging isang figure ng kasaysayan. Break. Si Nando at ang kanyang 8 clone ay agad na nagsanib, at ang kanyang lakas ay tumaas. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamao. Ang Porma Sion ni James ay nabasag sa mga inscription at nawala sa kalangitan. Kahanga-hanga, bulong ni James na bahagyang nakasimangot. Samantala, muling lumitaw ang mga clone ni Nando. Si Nando at ang kanyang mga clone ay nakatayo sa kawalan na may mapaglarong mga ngiti, at pagkatapos ay mahinahon nilang sinabi, hindi ko nais na gamitin ang aking trompeta sa lalong madaling panahon, ngunit ikaw ay napakalakas. Kung hindi ko ito gagamitin, hindi kita mapapatay.
Pagkatapos magsalita, pinalibutan ni Nando at ng kanyang mga clone si James para bumuo ng porma sayon. Natagpuan ni James ang kanyang sarili sa isang mahirap na lugar, hindi makatakas. Kahit saan niya sinubukang tumakbo, hahabulin siya ng 8 Nandos at maglulunsad ng matinding pag-atake. Sa kabila ng mga pagsisikap ni James na harangan ang mga pag-atake, ito ay isang pakikibaka dahil siya ay mas marami. Tinamaan siya ng ilang beses. Hindi siya nasugatan, ngunit ang malakas na puwersa ay tumagos sa kanyang katawan at naging sanhi ng pag-ikot ng kanyang blood energy. Nabigo siyang pakalmehin ang kanyang blood energy sa tamang oras at nagluwa ng isang subo ng dugo. Sa sandaling iyon, muling sumanib ang 8 clone kay Nando. Ang lakas ni Nando ay bumuti ng 8 beses. Isang suntok ang bumagsak kay James, at ang kanyang katawan ay nalaglag. Bago pa napigilan ni James ang puwersa, muling naghiwa-hiwalay ang katawan ni Nando. Tapos, nawala yung isa sa kanila at sumulpot sa likod ni James. Itinulak ni Nando ang kanyang mga palad pasulong, at isang malakas na enerhiya ang sumabog pasulong. Agad na binalot si James ng enerhiya mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap lang ng mata ay nagtamo siya ng hindi mabilang na mga sugat. Bumagsak siya mula sa langit at bumagsak sa lupa. Boom! Nabasag ang lupa at naging malalim na hukay. Bago makalabas si James sa hukay, muling nagsanib ang 8 Nandos at lumitaw sa langit. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Nando, at pagkatapos ay isang nakakatakot na sword energy ang bumaril. Ang sword energy ay bumagsak mula sa langit, tumama sa malalim na hukay kung saan nahulog si James. Boom! Ang lupa ay nanginag, at ang mga bitik ay nagsimulang kumalat sa Tomb World. Napansin agad ng mga powerhouse na nakikipaglaban kay Zovian sa malayo ang sitwasyon. Ang kanilang labanan ay hindi naging sukdulan, at sinusubukan lamang nila ang isa't isa. Walang sino man ang gumamit ng kanilang trump card o tunay na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, walang tunay na kaibigan sa loob ng Tomb World. Lahat ay naging kaaway. Sa makatuwid, nais nilang panatilihin ang kanilang lakas at i-save ang kanilang supernatural powers para sa ibang pagkakataon. Kahit na, Zovian ay struggling laban sa kanila. Sa sandaling iyon, natatakpan siya ng mga sugat, at ang kanyang puting damit ay nabahira ng pula ng dugo. Lalabas na siya. Napaka hindi inaasahan ni Nando. Dahil ginamit niya ang kanyang supernatural power, dapat determinado siyang patayin si James. Nagkaisa ang 4 na powerhouse laban sa Zovian at pansamantalang tumigil sa pakikipaglaban. Matapos makita sina Bert Olas at Zitlali na nanunood sa malayo, agad nilang piniling tumabi. Anuman ang kahihinatnan ng kanilang laban, ang mananalo ay mauubusan ng lakas at malamang na masugatan din. Hayaan mo silang maubos ang isa't isa. Pagkatapos ng laban nila, hindi na sila maglalagay ng banta sa atin. Panoorin muna natin silang mag-away. Ang bawat isa ay pumili ng isang tigil-tigilan upang panoorin ang labanan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Zovian na huminga. Nawala siya at na-teleport sa isang sulok ng Tomb World. Matapos uminom ng healing elixir, sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Na-activate ni Nando ang kanyang supernatural power at nanguna laban kay James. Ang sword energy ay tumama sa lupa, na naging sanhi ng pagkalat ng alikabok at mga durog na bato sa hangin. Ang iba pang mga powerhouse ay nanood at tinalakay ang labanan. Kahit na si James ay may katangi tanging pisikal na katawan, dapat siyang malubhang nasugatan pagkatapos na tamaan ng napakalakas na pag-atake, tama ba? Swoosh! Lumipad si James mula sa mga guho at sumugod sa langit. Matapos hampasin ng ilang beses, si James ay nasa isang kakilakilabot na estado. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay talagang makapangyarihan. Nakakakilabot ang mga pag-atake ni Nando ngunit hindi ito nakayanan ng anumang malaking pinsala sa katawan ni James. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ng dugo ay kumulo mula sa pagkabigla. Hinawi ni James ang kanyang buhok at tinapik ang alikabok ng kanyang katawan. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, kahanga-hanga. Nagdilim ang mukha ni Nando matapos makitang hindi nasaktan si James. Ang kanyang lakas ay nag-improve na ng 8 beses, ngunit nabigo pa rin siyang magdulot ng pinsala kay James.
Casual na sinabi ni James, mayroon ka bang iba pang supernatural powers? Hindi mo ako magagawang magdulot ng anumang malaking pinsala sa akin, lalo pa akong patayin. Kung wala ka ng iba, I'll make my move now. Tinitigan ni Nando si James. Nanood din ang iba sa labanan, gustong makita kung anong uri ng supernatural powers ang gagamitin ni James. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, nagsimulang bumuti ang aura ni James. Isinama ni James ang supernatural powers na natutunan niya mula sa Dark World sa formation. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para patayin si Nando. Sa makatuwid, kinailangan ni James na gamitin ang Marcy Ice Path. Ang Marcy Ice Path ay purong kapangyarihan ng sarili, at hindi mula sa mga inscription ng langit at lupa. Pinayagan nito si James na palakasin ang kanyang lakas. Ang dugo ni James ay nagsimulang kumulo, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Kasabay nito, nagsimula ring damaloy ang kapangyarihan sa kanyang mga paa. Mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang misteryosong puwersa ang kumakalat. Nagsimulang mag-intertwine ang kanyang bloodline, body, at soul power sa loob ng kanyang katawan. Bukod dito, mayroon siyang kapangyarihan ng kanyang ranggo sa paglilinang. Sa sandaling iyon, sobrang lakas ng aura ni James. Nakatayo si James sa kawalan na may malakas na aura na naglalabas mula sa kanyang katawan. Siya ay mukhang isang makapangyarihang mandirigma, nakatayo sa itaas ng buong mundo. Kunin mo ito. Napaungol si James at biglang kumislap bago si Nando's. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamao. Napakabilis ng atake ni James. Isang kumikislap na kamao lang ang nakita ni Nando sa harap ng kanyang mga mata at nataman siya. Ang kanyang katawan ay biglang nahati sa 8 at nagsimulang tumakas sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, si Nando at ang kanyang mga clone ay nasugatan. Gayunpaman, hindi sila nakamamatay. Sabay-sabay na pinunasan ni Nando at ng kanyang mga clone ang dugo sa kanilang mga labi. Pareho silang malungkot na ekspresyon, na agad napalitan ng mga nakakalokong ngiti. Kung hindi sapat ang 8 beses ng lakas ko para masaktan ka, paano kung 16 na beses? Umalangaw-ngaw ang boses ni Nando, at nagsimulang muling duplicate ang kanyang mga clone. Sa langit, 18 siya. Pagkatapos, ang mga clone ay pinagsama sa pangunahing katawan. Lumakas ang aura ni Nando, at naging sanhi ito ng panginginig ng paligid. Ano? Iyan ay isang nakakatakot na supernatural power. Mapalad na kumilos si James laban sa kanya at pinilit si Nando na magpakita ng ganoong nakakatakot na supernatural power ng maaga. Kung hindi, mahihirapan kami sa kanya. Natakot ang powerhouse sa di kalayuan. Pambihira ang aura ni Nando, at nakaramdam sila ng pananakot. Ang lakas ni Nando ay dumami ng 16 na beses. Nagulat at natakot ang mga nanunood sa kasalukuyang lakas ni Nando. Kasabay nito, gumaan ang pakiramdam nila dahil pinilit ni James si Nando na ihagis ng maaga ang kanyang supernatural power. Kung hindi, mahihirapan sila laban sa kanya at maaaring mawalan ng pagkakataong makakuha ng mga kayamanan. Nanganganib din ang kanilang buhay. Samantala, si James naman ay nakatungo sa langit. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo, kaluluwa, at katawan ay tumagas at nabuo ang isang nakasisilaw na puting halo. Malungkot na ekspresyon ang mukha ni Nando. Ang paghahagis ng kanyang supernatural power ay nagdulot ng pinsala sa kanya, dahil ito ay kumakain ng enerhiya mula sa kanyang kaluluwa, katawan, at puwersa ng buhay. Sa kabila ng mga kahihinatnan, patuloy siyang naglalabas ng malakas na aura. Iniunat niya ang kanyang mga paa, at ang paggalaw ay naging sanhi ng pagbaluktot sa paligid. Sa sandaling iyon, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Tapos, sabi niya, napakalakas mo, James. Bilib ako. Walang sinumang kapareho ko ang nagpilit sa akin na gumamit ng supernatural power. Sayang naman. Oras na para mamatay ka. Pagkatapos magsalita, kumilos si Nando. Bukod sa pagbuti ng kanyang lakas ng 16 na beses, ang kanyang bilis at iba pang mga aspeto ay pinahusay ng pantay. Nagulat si James sa kanyang bilis at hindi nakapag-react sa oras. Isang kamao ang tumama sa kanya, at isang nakakatakot na puwersa ang tumagos sa kanyang katawan. Isang pinsala ang nabuo kaagad, at nagsimula siyang duguan.
Iyon ay malakas. Nagulat si James. Na-activate na ni James ang Marcy Ice Path pero nasugatan pa rin siya ng suntok. Sinundan ni Nando ang kanyang mga pag-atake. Si James ay binubugbog na parang volleyball, tumatalbog sa buong kalangitan. Siya ay tinamaan ng maraming beses sa isang maikling sandali at natatakpan ng mga sugat. Sa wakas ay tumigil si Nando at tumayo sa kawalan na may isang matagumpay na ngiti. Ano ang nangyari sa pagkakaroon ng isang hindi magagapi na katawan? Ibinaba ni James ang kanyang ulo, sinusuri ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi at tuwang-tuwang sinabi, "Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganoon kalakas na kalaban na kapareho ko ang ranggo. Napump ako. Haha." Tumawa si Nando, pagkatapos ay naglunsad ng isa pang pag-atake. Humarap siya kay James sa isang kisap mata at ibinaon ang kanyang binti sa ulo ni James. Ang kanyang bilis ng paggalaw ay lumampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo. Gayunpaman, biglang naiwasan ni James ang pag-atake sa huling segundo. Pagkatapos, humarap ulit siya sa harapan ni Nando at ibinaba ang kamao. Natamaan si Nando sa ulo, at nadistorbo ang mukha. Biglang umikot ang ulo niya, saka siya lumipad palayo dahil sa impact. Gayunpaman, mabilis niyang na-neutralize ang puwersa at nag-counter-attack. Mabilis na tumugon si James, hinaranggan ang kanyang mga pag-atake. Matagal na nag-away ang dalawa, nagpapalitan ng suntok at sipa. Walang sinuman sa kanila ang nagpigil ng anuman, at ang bawat matagumpay na suntok ay lubhang makakasira sa kabilang partido. Damn it! Umungol si Nando, saka tumalon sa langit. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, marahas siyang hamampas. Isang malakas na alon ang umulan mula sa langit, sinusubukang pilitin si James. Si James, gayunpaman, ay kalmadong lumipat sa hangin at nakatakas. Boom! Ang alon ay bumagsak sa lupa, na sinira ang isang malaking lugar. Nanginginig ang paligid, at nagsimulang gumuho ang Tomb World. Samantala, isang matandang lalaki ang nakaupo sa kabaong na sinuspinde sa hangin. Pinanood ng libingan ang labanan at maluwag na ininom ang kanyang alak na may mahinang ngiti. Siya ay lubos na nasisiyahan sa labanan sa pagitan ni Nando at James. Ito ay kahanga-hanga na mayroon silang ganoong lakas ng pagsabog habang nasa Years 1 first rank lamang. Nagpatawag si Nando ng mahabang espada, at muli niyang kinopya ang sarili. Sa sandaling iyon, 16 siya. Kunin mo ito. Umalangaw-ngaw sa buong libingan ng mundo ang malamig at walang awa na boses ni Nando. Ang kanyang 15 clone ay bumunot ng kanilang mga espada at agad na inilunsad kay James. Ang isang porma sayon ay agad na umunlad sa paligid ng katawan ni James, at maraming mga inscription ang sumayaw sa paligid upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang. Boom! Ang proteksyon na hadlang ay tumagal lamang ng napakaikling sandali bago ito nawasak. Matapos mawala si James sa kanyang depensa, pinalayas niya ang Blythe Omniscience at nawala sa lugar. Kaagad pagkatapos, nagsagupaan ang sword energies at nagdulot ng pagsabog. Isang malaking black hole ang nabuo sa kawalan at kumalat. Ang sword energies ay muling lumabas mula sa black hole at nagsanib sa isa. Ang napakalaking sword energy ay nagbuga ng lilang glow, pati na rin ang nakakatakot na kapangyarihan. Tinusok nito ang hangin, sinisira ang lahat ng bagay sa daan nito. Ang sword energy ay tumakbo patungo kay James sa mabilis na bilis. Ilang pulgada na lang ang layo nito sa kanya sa isang kisap mata. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa, at ang kanyang balat ay nanginginig. Kung siya ay tamaan ng sword energy, siya ay malubhang masugatan. Hindi siya nang ahas na harangin ng walang ingat ang pag-atake, kaya umatras siya sa malayo. Gayunpaman, ang sword energy ay tila nakalock na sa kanyang aura. Sa sandaling nag-teleport siya palayo, hinabol siya ng sword energy. Walang pagpipilian si James kundi ang paulit-ulit na gamitin ng Blythe Omniscience para tumakas. Siya ay patuloy na nawawala at muling lumitaw sa buong libingan ng mundo. Habang umiiwas sa mga pag-atake, palihim ding iniipon ni James ang kanyang kapangyarihan. Tinipon niya ang mga primitive na inscription ng human race upang mabuo ang pundasyon ng espada.
Pagkatapos, kasama ang iba pang mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi ng Dark World, na kumpleto niya ang espada. Hinawakan ni James ang espada at isinama ang kanyang kapangyarihan sa espada. Ang espada ay kumikinang ng maliwanag. Break! Sigaw ni James, saka itinaas ang kanyang espada at nilaslas ang sword energy. Ang enerhiya ng sword ay agad na nabasag at nagkalat sa kawalan. Ang enerhiya ay dumaan sa Tomb World, na nagdulot ng malaking pinsala. Napakalakas ni James. Hindi lang niya tinanggihan ang sword energy. Sinira niya. Nagulat ang mga manunood sa lakas ni James. Lumingon si Weyre kay Bert Olas, pagkatapos ay nagtanong, ang iyong ultimate sword art ba ay mas malakas kaysa sa pag-atake ni Nando ngayon? Saglit na tinitigan ni Bert Olas ang larangan ng digmaan. Pagkatapos, tumugon siya, malamang pantay-pantay kami. Samantala, hinawakan ni James ang kanyang mahabang espada at sumigaw, akin na. Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang espada, at isang malakas na puwersa ang natipon sa itaas niya. Ginagamit ni James ang kapangyarihan ng iba't ibang puwersa ng Dark World, pati na rin ang kapangyarihan ng Ancestors World. Bagamat hindi si James ang Panginoon ng madilim na mundo, kaya niyang kontrolin ang lahat ng nasa loob nito. Kahit sa labas ng Dark World, maaari niyang ipunan ang kapangyarihan ng Dark World. Ang mga kapangyarihan ng Dark World at Ancestors World ay nabuo sa sword energies at pinagsama sa isa. Ang espada ni James ay naglalaman ng mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi ng Dark World, pati na rin ang kapangyarihan ng Ancestors World at ang kanyang katawan. Sa ngayon, ito ang kanyang ultimate weapon. Sa sandaling laslas ni James ang kanyang espada, dumilim ang paligid. Ang langit at lupa ay biglang tila ng hina matapos matabyunan ng espada. Ang mga clone ni Nando ay agad na sumanib sa kanyang pangunahing katawan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang espada at pinandilatan si James. Nakaharap sa makapangyarihang espada ni James, pinili ni Nando na harapin ito ng direkta. Inipon ni Nando ang lahat ng kanyang lakas at inipon ang mga ito. Siya ay may 16 na beses ng kanyang tunay na lakas, kasama ang kapangyarihan ng kanyang espada. Bago pa man maglunsad ng pag-atake, nakakaramdam na ng kakilakilabot ang kanyang aura. Swoosh! Hinawi ni James ang kanyang espada. Nag-react din agad si Nando at ibinaba ang kanyang espada. Dalawang sword energies ang naghiwa sa hangin at nagbanggaan. Kaagad pagkatapos, sina Nando at James ay nagsalubong sa isa't isa. Nakalock ang kanilang espada, at nagpumiglas sila sa isa't isa. Boom! Ang naantalang pagsabog mula sa epekto ng sword energies ay sumabog. Pinaalis ng puwersa si Nando, at nahati ang kanyang katawan. Mabilis siyang nagsumite ng supernatural power upang piliting ayusin ang pinsala. Hindi rin naging madali si James. Siya ay natamba, at ang kanyang katawan ay dumanas ng isang malakas na suntok. Siya ay nasugatan sa buong katawan at puno ng dugo. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban. Mabilis siyang sumulpot sa likod ni Nando at itinusok ang kanyang espada sa katawan ni Nando. Tumagos ang espada sa katawan ni Nando. Gayunpaman, agad na napatalsik si James ng mapilit na puwersa. Pinatatag ni James ang sarili sa di kalayuan. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at humihingal ng malakas. Kinain ng labanan ng maraming lakas niya. Sa kabilang banda, mas malala ang kalagayan ni Nando. Halos mahati ang katawan niya. Kung hindi dahil sa kanyang supernatural na kapangyarihan, siya ay napawi na. Magulo ang buhok ni Nando, at nakakatakot ang kanyang mukha. Ang kanyang mga meridian ay nasugatan na. Sinubukan niyang ayusin ang mga ito, ngunit mayroong napakalakas na sword intent sa kanyang katawan na patuloy na nagdudulot ng pinsala. Maya-maya, nagsimulang mag-crack na naman ang katawan niya. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang mga pinsala. Bukod dito, na-trauma na ang kanyang kaluluwa. Nang mga sandaling iyon ay humihina na ang kanyang aura. Alam ni Nando na hindi na siya makakalaban, kung hindi man ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kailangan niyang maghanap ng lugar para makapagpagaling. Mahigpit siyang kumapit sa kanyang espada at tinitigan si James. Tumulo ang mga agos ng dugo mula sa kanyang braso at nabasa ang kanyang espada sa dugo.
Ang kanyang dugo ay nahulog at hiniwa sa walang laman, na nagdulot ng malaking pinsala. Napanood at napansin ng mga powerhouse ang kalagayan ni Nando. Lumapit si Slade at nakangiting sinabi, na injured na si Nando at nawalan na ng bisa sa pakikipaglaban. Oras na para tanggalin siya. Pagkatapos magsalita, dahan-daang naglakad si Slade patungo kay Nando. Habang ginagawa iyon, unti-unting lumakas ang kanyang aura. How dare you? Galit na galit ang ekspresyon ni Nando. Itinuro niya ang kanyang mahabang espada at galit na sinabi, kahit na mawala ang pagiging epektibo ko sa pakikipaglaban, madali pa rin kitang mapapatay. Ganun ba? Ngumiti ng mahina si Slade. Humarap si Nando sa nicho sa kabaong at sumigaw, pagsuko ko. Mangyaring buksan ang porma sayon at hayaan akong umalis sa Tomb World, Ginoo. Sure, mahinahong sagot ng Tomb Keeper, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at nag-teleport kay Nando palabas ng Tomb World. Samantala, nakadikit ang tingin ni Slade kay James. Bagamat nasugatan si James, wala siya sa isang nakamamatay na kondisyon. Tumingin si James kay Slade at mahinahong sinabi, yes. Gusto mo bang awayin din kita? Nang maramdaman ang aura ni James, mabilis na umatras si Slade. Pansamantalang natapos ang mga labanan. Gayunpaman, ang mga tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Si Nando lang ang natanggal. Ang natitirang mga powerhouse ay hindi mas mababa sa kanya. Bukod dito, kailangan nilang talunin ang 10 mandirigma ng Popeye at ang pinakahuling mandirigmang Popeye. Marami pa ring balakid na dapat lampasan bago makuha ng sinuman ang mga kayamanan ni Franciscus. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumawi ang mga wasak na paligid. Hindi nagtagal, bumalik ito sa normal. Dumaong si James sa isang espiritual na bundok, umupo sa isang lotus na posisyon, at nagsimulang mabawi ang kanyang lakas. Lumitaw si Zovian sa tabi niya at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Bahagyang tumango si James at sinabing, ayos lang ako. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Nando. Napilitan akong gumamit ng maraming paraan ng pakikipaglaban ko. Ang mga natitira nating kalaban ay hindi hamak kay Nando. Ang mga susunod na laban ay magiging mas mahirap. Lahat. Biglang nanggaling ang boses ni Weirus sa di kalayuan. Patayin muna natin ang mga puppet warriors. Sinabi na ng Tomb Keeper na ang mga Popeye na mandirigma ay naglalaman ng iba't ibang supernatural powers. Kunin muna natin ang supernatural powers para hindi masayang ang effort natin sa pagpunta dito. Yung iba, pag-usapan natin mamaya. Ano ang sinasabi ninyo? Tiningnan ni Weira ang iba pang mga powerhouse na nakakalat sa buong Tomb World. Sumagot si Zitlali, wala akong tutol. Ako rin. Gawin natin ito. Kumuha kami ng isang puppet warrior. Kung sino ang unang pumatay sa kanilang kalaban ay maaaring kumuha ng isa pa. Ang ilang mga powerhouse ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Wala ring pagtutol si James. Sa sandaling iyon, napalingon ang lahat kina James at Zovian. Nakangiting sabi ni James, dahil lahat ay sumang-ayon na rito, bakit ipagdamot ang aking opinyon? Sige at piliin mo ang iyong mga kalaban. Kung ano ang natitira ay magiging akin. Sa mundo ng libingan, mayroong 10 mandirigma ng Popeye. Ang bawat isa ay naiiba at naglalaman ng isang supernatural na kapangyarihang iniwan ni Franciscus. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw sa isip ni James. Dapat mong piliin ang gintong Popeye. Ito ay isang paalala mula sa libingan. Nang marinig ang boses, itinaas ni James ang kanyang ulo at tumingin sa sementeryo, na tahimik pa ring umiinom sa kabaong. Pagkatapos, tinanong niya, bakit ako dapat? Sumagot ang libingan, lahat ng tao dito ay kapantay ni Nando. Nagamit mo na ang lahat ng paraan ng pakikipaglaban mo para talunin siya. Sa iyong lakas, hindi magiging madaling mabuhay hanggang sa wakas. Magkakaroon ka lang ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong Marcia's Path. Nagkataon, ang Golden Puppet ay naglalaman ng supernatural power para linangin ang Marcia's Path. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Sa kasalukuyan mong kasanayan sa Marcia's Path, maaari kang matuto ng isang bagay mula dito. Pagkatapos mapatay ang 10 Popeye na mandirigma, gagawa ako ng paraan para matigil ang mga laban para bigyan ka ng oras para magsaka. Tanong ni James, bakit mo ako tinutulungan?
Di ba sabi mo wala kang ibibigay na tulong? Galing ka sa Dark World, kung tutuusin. Mas magaan ang loob ko kung ang isang tao sa Dark World ay nakakuha ng mana ni Franciscus. At saka, tip lang ang ibibigay ko sa iyo. Hindi kita tinutulungan. Kung hanggang saan ang gagawin mo, nasa iyo. Matapos sagutin si James, pinutol na ng Tombkeeper ang komunikasyon. Kaagad pagkatapos, nag-teleport si James sa harap ng Golden Puppet Warrior at sumigaw, kukunin ko ang isang ito. Humarap si James sa harapan ng Golden Puppet Warrior. Ang puppy na mandirigma ay may malaking katawan, at natatakpan ito ng makantab na ginto. Pagdating ni James, naroon na si Lumia mula sa Beleriand Dynasty. Nakasuot ng pulang damit si Lumia, na binabalangkas ang kanyang balingkinitang figure. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya matapos makita si James, at saka siya umalis. Boom! Matitinding labanan na ang naganap sa malayo. Ang mga powerhouse ay nagsimulang makipaglaban sa mga puppy na mandirigma. Tumingin si James sa Puppet Warrior na nasa harapan niya, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng malakas na aura. Siya ay tumalon sa hangin at pagkatapos ay naglunsad ng isang pag-atake. Naghagis siya ng isang malakas na bungkos, at isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang kamao. Ito ay nabuo sa isang parang multo na kamao at sinaktan ang puppy na mandirigma. Bang! Isang malakas na pagsabog ang sumabog. Gayunpaman, ang gintong puppy na mandirigma ay hindi nasaktan. Ano? Bahagyang nagulat si James. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake ngunit hindi nagdulot ng malaking pinsala sa puppy na mandirigma. Hindi man lang ito napaalis sa lakas. Tumayo ang puppy na mandirigma at pinahintulutan ang pag-atake ni James na mapunta. Matapos siyang salakayin ni James, biglang nabuhay ang Puppet Warrior. Bumukas ang mata nito, at isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga pupil. Ang nakakabulag na gintong liwanag ay malakas. Buti na lang at naiwasan ito ni James sa oras. Nabasag ng gintong liwanag ang naunang lugar kung saan siya nakatayo. Dahan-daang ginalaw ng Golden Puppet Warrior ang mga paa nito. Pagkatapos, bigla itong nagsimulang lumiit sa laki ng karaniwang tao. Ang puppy ay nakatayo sa kawalan at dahan-daang nagbagong anyo ng tao. Pagkatapos, sinabi niya na may malungkot na ekspresyon, habang tao, nagalit ka sa akin. Ngayon, mamatay ka na. Ha! Ngumisi si James. Puppy ka lang. Ano ang posibleng gawin mo? Nang matapos ni James ang kanyang pangungusap, sumalakay ang puppy na mandirigma. Nakita ni James ang isang gintong liwanag na kumikislap, at biglang, isang gintong kamao ang malapit ng damapo sa kanyang mukha. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake. Boom! Ang kanilang malalakas na puwersa ay nag-intertwine, at ang kawalan ay sumabog. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na tumatama sa kanya, agad siyang pinaalis. Kasabay nito, ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang braso. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang bitik na kumakalat mula sa kanyang mga kamao hanggang sa kanyang braso. Unti-unti itong umuusad patungo sa kanyang katawan. Malakas siya. Nagulat si James. Mabilis na pinakilos ni James ang kanyang kapangyarihan at pinigilan ang pagkalat ng pinsala. Samantala, muling kumilos ang puppy na mandirigma. Sa maikling sandali lang, libo-libong suntok na ang inilunsad niya. Matagumpay na naharang ni James ang mga pag-atake, ngunit dumanas siya ng maraming pinsala. Napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang mga puppy na mandirigma at kung bakit pinagaling ng libingan ang mga sugatang powerhouse bago ang labanan. Alam ng libingan kung gaano kalakas ang mga puppy na mandirigma. Batay sa dati nilang kondisyon, hindi nila kayang talunin ang mga puppy na mandirigma. Itinaas ni James ang kanyang pagbabantay at isinaaktibo ang pinakamalakas na estado ng Marcia's Path. Ang kanyang katawan, dugo, at kaluluwa ay pinahusay ng malaki. Ang kanyang kapangyarihan ay naglalabas at bumuo ng isang misteryosong halo sa ibabaw ng kanyang katawan, na nagdulot ng isang nakakasilaw na tanawin. Ibinaba ng puppy na mandirigma ang kanyang gintong kamao. Mabilis na umiwas si James at sinuntok siya. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng kapangyarihan ng Marcia's Path, ang kanyang cultivation rank, at ang mga primitive na inscription ng Dark World.
Ang mga kapangyarihang ito ay nakapatong, at ang pag-atake ay napakalakas. Clank! Sinuntok ni James ang Golden Puppet Warrior, na nagdulot ng malakas at malutong na tunog. Nawala ang gintong pupi na salita. Napakalakas ng puwersa na nagsimulang mabasag ang kawalan sa likod niya, at nagsimulang kumalat ang mga bitek. Ginamit ni James ang kanyang buong lakas ngunit bahagya lamang niyang nagawang patumbahin ang pupi na mandirigma. Kumunot ang kanyang mga kilay, at inilabas niya ang kanyang zen. Nalaman niya na ang iba pang mga powerhouse ay nahihirapan din sa labanan. Sa katunayan, walang sino man ang may kapangyarihan laban sa mga pupi na mandirigma. Hindi nang ahas si James na maging pabaya sa pupi na mandirigma. Nagpatawag siya ng mahabang espada na gawa sa hindi mabilang na mga inscription, na ang mga primitive na inscription ng human race ang pundasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay ng mataas, pagkatapos ay tinawag ang kapangyarihan ng madilim na mundo sa espada. Lumakas ang aura niya sa mga sandaling iyon. Ang pupi na mandirigma ay agad na napalibutan ng isang porma sayon. Gayunpaman, nakalaya siya ilang segundo lamang matapos matrap. Ang porma sayon ay nabasag sa mga inscription at nakakalat sa kawalan. Samantala, kumikilos na si James. Pinutol niya ang kanyang espada, at isang sword energy ang tumawid sa kawalan. Ang sword energies ay dumaan sa dibdib ng gintong pupi. Pilit na napaatras ang gintong pupi, at maya-maya lang, lumitaw ang isang maliit na sugat sa kanyang dibdib. Nagmura si James, "Damn it!" Napakalakas niya. Kaagad pagkatapos, sinundan ni James ang isang pag-atake. Itinutok niya ang kanyang espada kung saan sumalakay ang kanyang sword energy. Break! Nag-istorbo ang mukha ni James habang ibinuhos ang buong lakas sa espada. Ang espada sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag at kalaunan ay tumusok ng 1 pulgada sa balat ng gintong pupi. Nagtaas ng kamay ang Golden Puppet Warrior at hinampas ang kamay ni James. Clank! Nahati sa kalahati ang espada ni James. Sa sandaling iyon, ang kalahati ng espada na tumusok sa balat ng gintong pupi ay naitaboy at binaril patungo kay James. Mabilis na umiwas si James, ngunit hiniwan ng sword energy ang kanyang balat. Isang mahabang gasgas ang nabuo, at umapaw ang kanyang dugo. Gayunpaman, mabilis itong pinagaling ni James sa loob ng ilang segundo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-away, unti-unting naging solemn na ang ekspresyon ni James. Ginamit niya ang parehong pag-atake laban kay Nando. Bagamat hindi namatay si Nando, natanggalan siya ng kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Dahil dito, nagpasya siyang sumuko at umalis. Gayunpaman, ang gintong pupi na mandirigma ay bahagyang nasugatan. Ang pag-atake ay walang epekto sa pagiging epektibo ng labanan nito. Kawili-wili, ngumiti ang Golden Puppet Warrior. Sa sumunod na sandali ay nawala na ito sa kanyang paningin. Ha! Nanlaki ang mata ni James at mabilis na hinanap ang aura ng Puppet Warrior. Nanatili ang aura ng Puppet Warrior sa malapit, ngunit hindi ito mahanap ni James. No way, biglang nahuli si James. Nandito pa rin siya, ngunit hindi siya mahanap ng aking zen dahil napakabilis niya. Sa sandaling iyon, ang gintong pupi na mandirigma ay lumitaw sa kanyang harapan at ibinaba ang kanyang kamao. Nakayuko ang katawan ni James matapos tamaan sa tiyan, at tumalsik ang isang subo ng dugo. Kaagad pagkatapos, pinalipad siya ng nakakatakot na puwersa. Nasugatan si James. Bago pa siya makapag-react, muling sumulpot sa likuran niya ang Golden Puppet Warrior at sinipa. Muli, pinalipad si James. Ang gintong pupi ay mabilis na kumislap sa malayo, inilagay ang kanyang sarili sa landas na dadaanan ni James at naghanda sa muling pag-atake. Kalahati. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa mga kamao ng Golden Puppet Warrior nang makalapit si James at marahas siyang sinaktan. Napakabilis ng mga pag-atake ng Golden Puppet Warrior, kaya nahirapan si James na lumaban. Halos 1,000 beses na siyang tinamaan sa loob lamang ng maikling sandali. Si James ay may kakaibang pisikal na katawan at mahusay na panlaban. Kapansin-pansin na siya ay nakaligtas ng napakatagal. Kung sino pa man ito, hindi nila kayang labanan ang isang atake ng gintong pupi na mandirigma. Ang gintong pupi na mandirigma ay biglang tumalon sa langit.
Itinaas nito ang kamay, at isang gintong liwanag ang natipon sa palad nito. Unti-unting lumaki ang liwanag sa laki ng isang planeta. Pagkatapos, bumagsak ang ilaw kay James. Nabalot ng liwanag ang katawan ni James at kinaladkad sa lupa. Boom! Ang ilaw ay tumama kay James sa lupa at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Isang tila napakalalim na hukay ang nabuo, at si James ay wala kahit saan. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay nakikipaglaban din sa kanilang sariling mga laban. Gayunpaman, walang sino man ang nakakuha ng kapangyarihan laban sa mga papi na mandirigma. Lahat ay nahihirapan at nasugatan. Walang sino man ang nagkaroon ng oras para pakialaman si James. Pagkatapos ng pag-atake, ang gintong papi na mandirigma ay nakatayo ng mahinahon sa kawalan. Sa ilalim ng hukay sa ibaba nito, mayroong isang marupok na katawan. Ang buong katawan ni James ay nasugatan, at ang kanyang aura ay hindi kapani-paniwalang mahina. Mukhang mamamatay na siya anytime soon. Nahihirapan siyang lumabas ng hukay at napahiga sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya sa Golden Puppet Warrior sa langit na may malungkot na ekspresyon. Masyado siyang makapangyarihan. Hindi ko siya mapapanalo sa Years 1 first rank. Sa sandaling iyon, tunang-hinaan ng loob si James at nawala ng gana na lumaban. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang trump card, ngunit ang gintong papi na mandirigma ay halos hindi nabakat. Samantala, siya ay malubha at nawala na ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Anong mali? Iyon lang ba ang mayroon ka? Ang tinig ng gintong papi ay nanggaling sa langit. Kung iyon lang ang mayroon ka, hindi ka karapat dapat na makuha ang mana ng aking amo. Hindi man lang nasaktan si James sa pangungutya niya. Ano ang nangyari sa iyong paniniwala sa pagiging walang talo? Saan napunta ang iyong kumpiyansa tungkol sa pagiging walang kapantay laban sa mga nasa parehong ranggo? Tandaan, ang pinakamahalagang aspeto ng martial path ay ang cultivation heart ng isang tao. Ang potensyal ng isang tao ay walang limitasyon. Ang iyong pinakamalaking potensyal ay magising sa mga desperado na sitwasyon. Kahit nasa mababang antas ng paglilinang, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng hindi magagapi na kapangyarihan na may matibay na paniniwala. Umalangaw-ngaw ang boses ng Golden Puppet Warrior, at tila na-motivate si James. Paulit-ulit ang mga salita sa kanyang isipan, at nahihirapan siyang bumangon. Nanghihina ang buo niyang katawan, at muntik na naman siyang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, nagpumilit siya. Inangat ni James ang ulo at tinitigan ang Golden Puppet Warrior. Talaga bang nasa Years 1 first rank ka? Sumagot ang Golden Puppet Warrior, tama. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao, iniisip, paano napakabilis at malakas sa Years 1 first rank. Hindi masagot ang sarili niyang tanong, nagtanong si James, paano mo ito ginagawa? Inisip ni James na ang kanyang sarili ay hindi magagapi laban sa mga kalaban sa parehong ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, napagtanto niya ang kanyang kahinaan matapos labanan ang gintong papi na mandirigma. Mukhang hindi mo pa rin mahanap ang sagot. Kailangan mong bugbugin ng kaunti, sabi ng papi. Hindi siya sinagot ng Golden Puppet Warrior. Bigla itong sumulpot kay James at walang humpay na umatake. Si James, na nawala na ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ay hindi makalaban. Siya ay hinampas ng ilang libong beses, at ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manginig. Boom! Bumagsak ang katawan ni James sa lupa. Nasa bingit na siya ng kamatayan at wala nang natitirang lakas. Samantala, maluwag na ininom ng Tombkeeper ang kanyang panalo at tahimik na pinanood ang mga laban. Tila wala siyang pakialam sa buhay at lupa ng mga nakikipaglaban sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon, hindi lang si James ang nasa masamang kalagayan. Nagdusa din ang iba pang mga powerhouse sa ilalim ng mga kamay ng mga papi na mandirigma. Ang masama pa nito, kailangan pa nilang labanan ang pinakahuling mandirigmang papi. Ang mga normal na papi na mandirigma ay napakahigpit na ng mga kalaban, kaya gaano kalakas ang magiging pinakahuling mandirigmang papi. Sa kasamaang palad, tila walang sinuman sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon na masaksihan man lang ang lakas ng sukdulang papi na mandirigma. Napahiga si James sa lupa. Siya ay malubhang nasugatan, at ilang bahagi ng kanyang mga buto ang nalantad. Malinaw ang kanyang mga buto,
at tila damaloy ang mga mahiwagang inscription sa kanila. Medyo sanay ka na sa Marcia's path at pwede nang pumasok sa combat form. Kung pagbutihin mo pa ang isang hakbang, matatalo mo ako. Binigyan siya ng payo ng Golden Puppet Warrior. Form ng labanan. Puno ng kalituhan ang mukha ni James na may bahid ng dugo. Boom! Sinagot siya ng Golden Puppet Warrior ng isa pang malakas na alon ng enerhiya. Muling tinamaan ang katawan ni James, at tumalbog siya sa lupa. Pagkatapos, muli siyang nahulog sa guho. Pumikit siya at nagsimulang mag-isip. Ang Marcy Ice Path ay nilikha ni Zavis. Matagal na mula noong pinag-aralan ni James ang Marcy Ice Path dahil naniniwala siyang imposibleng maabot ang mas mataas na antas dito. Naisip ni James sa sarili, combat form. Isang hakbang papalapit. Maya-maya, parang may mga clue na siya. Boom! Natama na naman si James. Naramdaman niya ang matinding sakit na kumakalat sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng husto. Naubusan na siya ng lakas at malapit ng mamatay. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi ko mahanap si Thea. Isang malakas na paghahangad ang bumangon sa puso ni James. Sa sandaling iyon, lumitaw ang sinaunang at primitive na kapangyarihan mula sa kaibuturan ng kanyang linya ng dugo. Dahan-dahan siyang tumayo sa harapan ng lupa, at ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat ay mabilis na gumaling sa kanyang mga sugat. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at nanembalik ang kumpiyansa matapos maramdaman ang kapangyarihan mula sa loob ng kanyang dugo. Nabawi niya ang gana na lumaban at mabuhay. Ang pananampalataya, tapang, at pagnanais sa loob ng kanyang puso ay pinalaki, na nagpapahintulot sa kanyang aura na patuloy na lumakas. Swoosh! Nawala ang katawan ni James at muling nagpakita sa langit. Pagkatapos, agad niyang sinugod ang Golden Puppet Warrior at ibinayo ang kanyang kamao. Kalmadong itinaas ng Golden Puppet Warrior ang kamay at sinalo ang kamao ni James. Hindi makawala ang pag-atake ni James mula sa braso ng gintong papay. Sinabi ng Golden Puppet Warrior, mabuti, ngunit hindi ito sapat. Huminto ito, saka biglang ngumiti. Pagkatapos, nagpakawala ito ng biglaang puwersa, na nagpalipad kay James sa malayo. Naglaho ang Golden Puppet Warrior at muling nagpakita sa tabi ni James. Sinundan ito ng sunod-sunod na pag-atake. Kahit na may malakas na puwersang dumadaloy sa kanyang mga ugat si James, hindi pa rin siya mapapantayan sa Golden Puppet Warrior. Dehado na naman si James. Samantala, ang iba pang powerhouses ay pinahihirapan din at umabot sa puntong hindi na nila nagawang lumaban. Lahat ay nasugatan, kasing lubha ni James. Parang matatalo at mapatay ang buong grupo. Ang mga powerhouse ay malubhang nasugatan. Ang ilan sa kanila ay tumigil sa pagpigil at itinapon ang kanilang supernatural powers. Tila hindi nila kayang talunin ang mga papay na mandirigma kung hindi nilalabanan ang kanilang buong lakas at mga trompeta. Samantala, si James naman ay nabugbog ng husto. Nakahiga siya sa lupa na walang buhay, niwala ng lakas para bumangon. Ang gintong papay na mandirigma ay nakatayo sa kawalan, naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Napakalakas. Tumingala si James sa langit sa kawalan ng pag-asa. Madali niyang mapapatay ang Golden Puppet Warrior kung magagamit pa niya ang Trescentia Completaire Art. Gayunpaman, ang layunin ng Trescentia Completaire Art ay talunin si Zyle at protektahan ang Dark World. Ngayong patay na si Zyle, hindi na niya may hagis ang husay. Tahimik na nakatitig kay James ang Golden Puppet. Naramdaman ni James ang marahas na pag-ikot ng kanyang blood energy, at inilabas ang enerhiya upang tulungan siyang makabawi ng kaunting lakas. Kaagad pagkatapos, bumangon siya at pinunasan ang dugo sa labi niya. Muli, sinugod ni James ang Golden Puppet at inatake. Muli, itinaas ng Golden Puppet Warrior ang kamay at walang kahirap-hirap na hinarang ang pag-atake. Pagkatapos, hinampos niya ulit ng malakas na puwersa si James. Hindi napigilan ang pag-atake, bumagsak si James at bumagsak sa lupa. Boom! Isa pang malaking kalaliman ang nabuo sa lupa. Si James ay nahulog ng malalim sa hukay. Swoosh! Kinaladkad niya ang nasugatan niyang katawan at agad na lumipad sa langit. Nag-hover siya sa kawalan at tinitigan ang Golden Puppet Warrior na nasa harapan niya, iniisip kung paano mananalo.
Pinag-isipan ni James kung ano ang kailangan para makapunta pa sa Marcy Ice Path. Sanay na siya sa daan ng Mauritius. Bukod dito, ang kanyang dugo, kaluluwa, at katawan ay umabot na sa kanilang mga limitasyon. Naabot na ng kanyang kapangyarihan sa puso ang pinakadakilang kaharian. Ang pagsasanib ng kapangyarihan ng kanyang dugo, kaluluwa, at dugo ay isa ng nakakatakot na tagumpay, ngunit sinabi ng gintong tope na mandirigma na posibleng umunlad pa. Napaisip si James, sinusubukang humanap ng breakthrough. Pumikit siya sa langit at pumasok sa isang misteryosong estado. Ang pananampalataya ng hindi magagapi at ang lakas ng loob na patuloy na sumulong. Kung mas malakas ang kaisipan ng isang tao, mas malaki ang lakas ng isa. Pinag-isipan ni James ang ilan sa mga sinabi ng Golden Puppet Warrior. Ang tope na mandirigma ay tumama sa marka. Matapos bugbugin hanggang sa hindi na makalaban, talagang nawalan ng sigla si James na lumaban. Anuman ang lakas ng isang tao, ang isang tao ay nakatadhana na matalo ng walang pagnanais na lumaban. Walang limitasyon ang potensyal ng sinuman. Sa mga desperado na sitwasyon, sinuman ay maaaring magpakawala ng lakas na lampas sa kanilang hanay. Nabigyang inspirasyon si James, at bumangon ang malaking pananampalataya sa kanyang puso. Habang nagbabago ang kanyang kaisipan, nagsimulang lumabas ang isang malakas na puwersa mula sa kanyang dugo, katawan, at kaluluwa. Nawala sa pag-iisip si James, naikuyom ang kanyang mga kamao, at naramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang mahinang ngiti. Sumigaw siya, isa pa. Nawala si James sa kinatatayuan. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ng Golden Puppet Warrior at ikinumpas ang kanyang kamao. Hindi man lang lumingon ang Golden Puppet Warrior. Iniunat nito ang kamay sa likod at hinarang ang sunod-sunod na pag-atake. Napuno ng fighting spirit ang puso ni James at agad na nakakuha ng makabuluhang lakas. Na-enhance ang kanyang bilis ng paggalaw, ngunit kulang pa rin siya kumpara sa Golden Puppet Warrior. Nanatiling kalmado ang tope na mandirigma, at bawat pag-atake nito kay James ay magdudulot ng matinding pinsala. Sa kabila ng mga pinsalang natamo, nanatiling walang takot si James. Pakiramdam niya ay ito na ang perpektong pagkakataon para magkaroon ng karanasan. Sa bawat suntok na dumarating sa kanya, ang kanyang katawan ay nababahala, na nag-aalis ng kanyang mga dati ng kapintasan. Habang tumatagal ang laban, lumakas at lumakas si James. Sa una, siya ay walang kapangyarihan laban sa tope na mandirigma at hindi makalaban. Ngayon, siya man lang ay nakikipaglaban, at ang kanyang mga pag-atake ay maaaring itulak ang tope na mandirigma palayo. Tinarget ni James ang dibdib ng Puppet Warrior, alam niyang dito nasugatan ang kanyang sword energy dati. Matapos ang ilang oras na pakikipaglaban, sa wakas ay nasugatan ni James ang katawan ng gintong tope at nagtamo ng mga sugat sa dibdib nito. Naniniwala si James na kaya niyang manalo basta magpumilit siya. Hinimok niya ang pinakamataas na lakas ng kanyang Marcy's Path. Pagkatapos, kumandat siya sa buong kalangitan. Ang malakas na shockwaves mula sa kanilang pagpapalitan ng mga galaw ay tumangay sa lugar, na nagdulot ng mga pagsabog sa lahat ng dako. Humihingal si James habang nakikipaglaban. Pagkaraan ng ilang oras na pakikipaglaban, muli siyang hinampas sa lupa. Minsan pa, tuluyan na siyang naubos ng enerhiya. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Mabilis siyang napaupo, sinusubukang gamutin ang kanyang mga sugat at muling bumawi ng lakas. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng tope na mandirigma sa pagkakataong ito. Nagpatawag ito ng mahabang espada, na nagbuga ng gintong liwanag. Pagkatapos, nagpakawala ito ng alon ng sword energies. Ang maraming sword energies ay nagpaulan sa kalangitan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni James. Mabilis niyang inihagis ang Blithe Omniscience at umiwas. Katulad ng dati, ang sword energies ay nakalock sa kanya. Sa sandaling lumitaw siya sa ibang lokasyon, nag-redirect sila at binaril siya. Ang kanyang katawan ay tinusok ng maraming sword energies at puno ng mga butas. Kahit malakas ang buto ni James, marami sa kanila ang nabali matapos hampasin ng alon. Paulit-ulit na nasugatan si James, at nagmura siya, "Damn it.
Binigyan mo ako ng oras para gumaling ngayon lang, pero bakit ngayon lang naging malupit ka? Pagkatapos magsalita, kinaladkad ni James ang kanyang sugatang katawan at naglaho upang maiwasan ang papasok na sword energies. Lumitaw siya sa malayo at pilit na ipinatawag ang obsidian body inscription sa ibabaw ng kanyang katawan. Gusto niyang gamitin ang obsidian body para harangin ang pag-atake. Sa kasamaang palad, ang kanyang plano ay walang silbi. Ang mga inscription ay agad na nabasag, at isang malakas na sword energy ang nagpasabog sa kanya. Ang kawalan sa likod niya ay patuloy na gumuho habang siya ay dumaan. Naubos ang kapangyarihan ng dugo, katawan, at kaluluwa ni James. Gayunpaman, nanatiling malakas ang kanyang paghahangad, ngunit wala pa rin siyang lakas. Bumagsak si James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Sa kalangitan, isang gintong bola ng enerhiya ang naipon. Tila isang bowl ang apoy na naglalaman ng mga nakakatakot na kapangyarihan. Beats! Bumaba ang bola ng enerhiya mula sa langit at nahati ang walang laman, na nagdulot ng nakakatakot na dagandong. Damn it! Umaatake pa ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni James. Nararamdaman niya ang katakutan ng bola ng enerhiya at alam niyang matatapos na ito kung siya ay hahampasin. Si James ay nasa isang desperado na sitwasyon, at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sa kabila noon, matibay pa rin ang paniniwala niya. Hindi ako pwedeng mamatay. Siya ay pagod, ngunit pagkatapos ay isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Nakahiga sa lupa, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Ang puwersa ay mabilis na nagtipon upang bumuo ng isang bola ng enerhiya at sinisingil sa gininto ang bola ng enerhiya na mabilis na bumababa mula sa langit. Boom! Nagbanggaan ang mga puwersa at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Isang nakakatakot na shockwave ang tumama sa lugar, na nagdulot ng malaking pinsala. Nawala si James sa kinatatayuan. The next moment, nasa likod na siya ng Golden Puppet. Nagpatawag siya ng mahabang espada, inipon ang lahat ng kanyang lakas, at ibinigay ang huling suntok. Ang espada ay tumagos ng 1 pulgada sa balat ng gintong papel. Kaagad pagkatapos, ito ay sumabog at nagkalat sa mga inscription. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Ang maraming inscription ay sumabog din sa paligid ng gintong papel na mandirigma. Boom! Ang espasyo kung saan nakatayo ang Golden Puppet Warrior ay napuno ng mga pagsabog. Matapos ang buong lakas na magpakawalan ng atake, bumagsak si James sa lupa. Siya ay ganap na pinatuyo at talagang wala ng lakas. Halos matuyo ang kanyang dugo, at bawat pulgada ng kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapahamak. Nakatitig sa hangin si James. Ang langit ay dahan-daang bumalik sa kalmado, at ang gintong papel na mandirigma ay muling lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. May madugong sugat ang likod ng Golden Puppet Warrior dahil sa mga pagsabog. Hindi nito pinansin ang sugat niya. Sa halip, ngumiti ito at sinabing, "Amazing. Nagawa mong gumamit ng napakalakas na puwersa at masira ang aking mga depensa kahit na sa napakahirap na kalagayan." Habang nagsasalita, tumagas ang enerhiya ng Golden Puppet Warrior sa paligid, at unti-unting kumupas ang katawan nito. Hindi nagtagal, ito ay ganap na nawala, at isang gintong libro ang lumitaw. Ang libro ay nahulog mula sa langit at direktang lumapag sa harap ni James. "Ginawa ko." Nakahinga ng maluwag si James. Puwersa siyang umupo, dinampot ang gininto ang libro, at tuwang-tuwa itong sinuri. Ang pabalat ay may ilang primitive na inscription na kabilang sa Dark World's human race na nakaukit dito. Palibhasa'y bihasa sa mga primitive na inscription ng human race, agad na nakilala ni James ang mga salita. Ang Marcy Ice Combat Form. Ang 4 na salita ay mukhang napaka-Erangel. Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga ito, naramdaman ni James na siya ay isa ng buhay na nakatayo sa itaas ng Genesis Worlds. Binuksan ni James ang libro ngunit wala siyang nakita sa loob nito. Gayunpaman, mayroong isang hindi nakikitang kapangyarihan na nagmumula dito. Tinitigan niya ang mga walang laman na pahina at nakaramdam siya ng matinding fighting spirit. Binuksan niya ang pangalawang pahina na wala ring laman. This time,
Iba ang naramdaman niya dito. Dahan-daang binuklat ni James ang mga pahina. Nang matapos niyang baklatin ang libro, bigla itong nag-transform sa isang gintong liwanag at nawala. Kaagad pagkatapos, umupo si James sa isang lotus na posisyon at pumasok sa Marcy Ice Path. Ang Marcy Ice Combat Form. Pinayagan na ni Zavas Marcy Ice Path ang isa na pumasok sa isang combat form. Gayunpaman, ito lamang ang pinaka-preliminary form. Sa madaling salita, ito ay mga pangunahing kaalaman lamang. Ang Mauritius Combat Form, sa kabilang banda, ay walang kapantay. Nakatuon ito sa katatagan ng isip ng isang tao. Si James ay nagtanim, na nakatuon sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat at pagbawi ng kanyang lakas. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay nakikipaglaban pa rin sa mga pupi na mandirigma. Marami sa kanila ang gumamit na ng kanilang mga trompeta at pinakadakilang lakas para lumaban. Kahit na malakas ang mga pupi na mandirigma, wala rin sa mga powerhouse na matagal nang nagpumilit ang mahina. Lahat sila ay may mga pambihirang supernatural powers. Sunod-sunod na tinalo ng mga powerhouse ang mga pupi na mandirigma at nakuha ang kanilang gustong supernatural powers. Matapos mabawi ang kanilang lakas, pinili nilang atakihin ang mga natitirang pupi na mandirigma. Noong una, mayroong 10 pupi na mandirigma, ngunit ngayon ay wala pang 10 powerhouse. Pagkatapos ng isang talakayan, nagpasya silang magtulungan upang maalis ang ilang huling pupi na mandirigma at ibahagi ang supernatural powers. Matagumpay ding natalo ni Zovian ang isang pupi na mandirigma matapos ibigay ang lahat sa labanan. Pagod na siya at wala na siyang lakas para lumaban. Kaya naman, isinuko niya ang pagkakataon at piniling gumaling. Hindi nagtagal, natapos ang labanan laban sa mga pupi na mandirigma. Ang huling pupi na mandirigma ay inalis, at ang lugar ay bumalik sa isang pansamantalang kapayapaan. Pinili ng lahat na gamutin ang kanilang mga pinsala at magpagaling muna. Lahat sila ay malubhang nasugatan at malapit ng mamatay. Aabutin sila ng ilang sandali bago bumalik sa kanilang pinakamataas na kondisyon. Tiningnan sila ng libingan na may nasisiyahang ekspresyon. Inaasahan niyang mamamatay ang ilang powerhouse habang nakikipaglaban sa 10 mandirigma ng pupi. Taliwas sa kanyang unang inaasahan, lahat ay nakaligtas. Nagplano siyang humanap ng dahilan para bigyan si James ng oras para gumaling, ngunit hindi na ito kailangan. Sa huli, pinili ng lahat na gumaling kaysa ipagpatuloy ang pakikipaglaban kaagad. Ang Ultimate Puppet Warrior. Haha. Ito ay nagiging kawili-wili. Tingnan natin kung mahuhuli si James. Kung hindi, hindi nila matatalo ang Ultimate Puppet Warrior kahit magsanib puwersa sila. Napangiti ng mahina ang libingan. Lumipas ang oras araw-araw. Ang langit at lupa sa loob ng Tomb World ay naglalaman ng mga mahiwagang kapangyarihan na dahan-daang nag-ayos ng pinsala sa lugar. Si Weira ang unang naka-recover mula sa kanyang mga sugat at nanembalik ang kanyang lakas. Espesyal ang kanyang supernatural power. Kinakailangan nito na patuloy siyang lumaban at bumawi para umunlad. Pagkatapos ng matinding pakikipaglaban sa mga pupi na mandirigma, lumaki ng husto ang kanyang aura. Tumayo siya at tumingin sa ibang powerhouses, na nagpapagaling pa. Pagkatapos, sinabi niya, lahat ng tao dito ay hindi kapani-paniwalang talented. Mayroong kahit na mga powerhouse sa Yereswan Zalem rank. Ikinalulungkot ko, ngunit para sa kapakanan ng sukdulang mana, kailangan kong kumilos laban sa lahat. Pagkatapos magsalita, naglakad si Weira patungo kay Kent Jensan, isang disipulo ng Jersente sect. Ang Jersente sect ay isa sa pinakamakapangyarihang masasamang puwersa sa 3,000 Great Genesis Worlds na kinatatakutan ng marami. Sa sandaling iyon, nasa cultivation pa si Kent. Ang kanyang mga sugat ay gumaling na, ngunit hindi pa rin siya bumabalik ng kanyang lakas. Matapos maramdaman ang aura ni Weira, tumayo siya na may malungkot na ekspresyon. Nagmamadali ka, Weira. Sa tingin mo ba madali akong target? Agad namang nagpakawala ng malakas na aura si Kent. Matapos mapansin ang dalawang makapangyarihang aura, mabilis na tumayo ang iba pang mga powerhouse at maingat na tumingin sa malayo. Si James lang ang nagpatuloy sa paglilinang ng tahimik, hindi pinapansin ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Paano naka-recover si Weira ng ganoon kabilis?
Uminom ako ng healing elixir pero naibalik ko lang ang kalahati ng lakas ko. Gayunpaman, si Weira ay ganap na nakabawi. Siguro nagmamadali siya para paalisan tayo. Ang lakas ng aura niya. Higit pa rito, gumaling na siya. Baka kailangan nating magsanib puwersa para talunin siya. Kung hindi, unti-unti niya tayong tatanggalin. Ang mga powerhouse ay nakipag-usap ng lihim. 8 powerhouses na lang ang natira sa arena, kasama sina James, Xavian, Weira, Kent, Slade, Zetlali, Lumia at Bertolas. Ang lahat ay dumaan sa matinding labanan at nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Gayunpaman, natapos na ni Weira ang pagpapagaling ng maaga at nais na kumilos laban sa pinakamalubhang na sugatan na powerhouse, si Kent. Napakalakas ng aura ni Weira. Samantala, hindi pa ganap na naka-recover si Kent sa mga nakaraang laban. Ganunpaman, nagpakawala siya ng malakas na aura pagkalapit ni Weira sa kanya. Ang lahat ay tumigil sa pagpapagaling at nagsimulang makipag-usap ng palihim. Sa huli, napagpasyahan nilang magkaisa laban kay Kent pagkatapos mapagpasyang siya ang may pinakamalakas sa ngayon. Kung mananatili siya, masama ito para sa iba. Samantala, hindi pinansin ni James ang kaguluhan at tahimik na nilinang. Tahimik na nakaupo ang libingan sa kabaong na nakasabit sa hangin. Matapos makita ang mga powerhouse na malapit ng lumaban, mahinahon niyang sinabi, dahil ang lahat ay naiinip na sa pakikipaglaban, tatawagan ko ang pinakahuling mandirigmang Popeye. Napatingin agad ang lahat sa Nichu. Sinabi ng libingan, ang pinakahuling mandirigmang Popeye ay makapangyarihan. Kahit nasa iyong pinakamabuting kalagayan, maaaring hindi mo ito matalo habang nagtutulungan. Ang mga pagkakataon ng tagumpay sa kasalukuyang estado ng lahat ay halos zero. Pagkatapos magsalita ng libingan, nagsimulang manginig ang malalayong kabundukan. Pagkatapos, isang bitik ang nabuo sa lupa at kumalat. Hindi nagtagal, nabuo ang isang napakalalim na kalaliman. Isang malakas at marahas na aura ang tumagos sa hangin. Girl! Umalangaw-ngaw ang nakakabinging dagandong ng hindi kilalang nilalang na nagdulot ng pagyanig sa buong lugar. Naramdaman ng lahat ang panginginig at nagpupumilit na balansehin ang kanilang sarili. Ano iyon? Nararamdaman ko ang napaka-kagalit na enerhiya mula dito. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kailaliman. Ang natunaw na lava ay gumulong mula sa kailaliman at tumalsik hanggang sa taas na 10,000 metro. Pinaulanan ng lava ang lugar at sinunog ang mga paligid. Kaagad pagkatapos, isang mabangis na hayop na halos 10,000 metro ang haba ay lumabas mula sa kailaliman. Ang hayop ay may anyo ng isang baka. Ito ay may isang sungay sa itaas ng kanyang ulo, at ang napakalaking katawan nito ay natatakpan ng pulang kaliskis na tila apoy. Ito ay may mahabang buntot, at ang dulo nito ay may bowl ang apoy. Matapos lumitaw ang halimaw, ang temperatura sa loob ng Tomb World ay nagsimulang tumaas kaagad. Ano ba yan? Maalab. Tama ka. Isang igneous iyon. Ang bulong-bulungan ay ito ay mga higanteng hayop na nakatira sa loob ng mga bitik ng mga gray zone ng Genesis World. Nabasa ko rin ang tungkol sa kanila sa mga sinaunang aklat. Sa loob ng ilang gray zone ng Genesis Worlds, may mga bitik na puno ng lava. Ang mga hayop na ito ay umaasa sa lava upang mabuhay. Nakakatakot ang aura nito. Lahat ay may malungkot na ekspresyon matapos makita ang igneous. Hehe, tumawa ang libingan at sinabing, ang lahat ba ay nasisiyahan sa pinakahuling mandirigmang Popeye? Hindi napigilan ni Weira na magtanong, Puppet Warrior ba iyon? Ito ay malinaw na isang buhay na hayop. Ngumiti ang libingan at sumagot, hindi tama. Isa itong puppet na ginawa ni Franciscus gamit ang isang buhay na igneous. Medyo iba ito sa mga naunang Puppet Warriors. Nabura na ang kamalayan nito. Ang natitira na lang ay ang galit at pagsalakay nito. Ang 10 Popeye na mandirigma na nakaharap mo ngayon ay magpapakita ng awa, ngunit itong si Igneous ay hindi. Nakangiting sabi ng libingan, ang isang susi ay nakatago sa loob ng Igneous. Kung maaari mong patayin ito at makuha ang susi, maaari mong buksan ang kabaong ni Franciscus at makuha ang kanyang mana. Ngayon, ipaglaban mo ang lahat ng mayroon ka at huwag kang magpigil. Kung hindi, ang kamatayan ay darating sa iyo. Grr! Ang igneous ay lumipad sa hangin at nagpalabas ng isa pang dagandong.
Pagkatapos, ang nagniningas na pulang mga mata nito ay nag-scan sa paligid, hinahanap ang mga buhay na nilalang sa Tomb World. Suhestyon ni Wera, mukhang nakakatakot ang halimaw na iyon. Sama-sama nating labanan at patayin ito. Tumingin sa kanya si Bert Olas at sinabing, bakit hindi mo muna ipaglaban? Hindi pa kami tuluyang nakaka-recover. Kung tayo ay lalaban ngayon, tayo ay nagmamadali sa ating kamatayan. Itigil mo ito sandali para gumaling tayo at mabawi ang ating lakas. Hindi makatwiran iyon, agad na tinanggihan ni Wera ang ideya. Ngumisi si Kent, hindi ka ba sabik na paalisin ako? Nakapagpahinga sana kami at nakabawi ng lakas kung hindi dahil sa inyo. Ngunit kailangan mo lang kumilos, at ngayon ay inilabas na ng tagapagbantay ng libingan ng pinakahuling mandirigmang Pope ng maaga. Sumang-ayon si Slade, tama siya. Dapat mong itigil ang Igneous sandali, Wera. Mabilis na hinimok ni Lumia, stop wasting time. Mabilis gumaling ang lahat. Pagkatapos magsalita, pumunta si Lumia sa isang sulok at nag-set up ng time formation. Pagkatapos, sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang iba ay kumalat din sa iba't ibang sulok ng Tomb World at nagsimulang gumaling. Nagmura si Wera, damn it. Ang kanyang plano na patayin ang iba at kunin ang huling kayamanan ay napunta sa alisan ng tubig pagkatapos ng hindi inaasahang palayain ng libingan ang sukdulang mandirigma na Pope. Walang choice si Wera kundi labanan muna ang Igneous. Ang mga mata ng Igneous ay nakatuon kay Wera, at biglang lumabas ang apoy mula sa mga mata nito. Agad na pinalibutan ng apoy si Wera at sinunog ang kanyang paligid. Ang Igneous Flames ay ipinanganak mula sa lava sa loob ng mga bitik ng Genesis World at nagkaroon ng nakakatakot na lakas. Ang isa ay kailangang nasa Years 1 first rank para umalis sa Genesis World. Gayunpaman, ang pagpasok sa mga bitik sa loob ng mga mundong ito ay imposible, kahit nasa Years 1 first tank. Boom! Pinaulanan ng apoy ang Tomb World, na ginawang dagat ng apoy ang buong lugar. Tumayo si Wera sa kawalan at ginamit ang kanyang malakas na aura upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag upang harangan ang apoy. Pagkatapos, nagpatawag siya ng palakol sa labanan at sumigaw, bueno, tingnan natin kung gaano kalakas ang tunay na Pope na mandirigma na ito. Siya ay tumalon sa kalangitan, nag-hover ng direkta sa itaas ng Igneous. Pagkatapos, agad niyang nilaslas ang kanyang palakol sa ulo ng Ingenuous. Tinamaan ng palakol ang matitigas na kaliskis ng Igneous. Boom! Isang malakas na puwersa ang kumalat at winasak ang paligid. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Sa halip, siya ay tinamaan ng isang malakas na puwersa at natamba. Si Wera ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay sumasabog sa hangin. Napatingin ang lahat sa nangyari. Napakalakas ba ng Igneous? Si Wera ay bihasa sa Celestial Momentum Art. Matapos labanan ang mga ganitong matinding laban at makabangon mula sa kanyang mga pinsala, ang kanyang kasalukuyang momentum ay dapat na nasa tuktok nito. Gayunpaman, hindi niya masira ang depensa ng Igneous. Ang mga buhay na nilalang na nagpapagaling ay nagulat sa pagtatanggol ng Igneous. Matapos maitaboy si Wera, umikot ang kanyang blood energy, at patuloy siyang nagluluwa ng dugo. Namanhid ang kamay niyang may hawak sa battle axe, at halos mawalan siya ng kapit. Malakas ito. Napabuntong hininga si Wera, na pagtantong hindi niya kayang talunin ang Igneous ng mag-isa. Bibili ako ng oras, kaya mabilis gumaling. Pagkatapos, magsanib puwersa tayo para patayin ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Wera sa buong Tomb World. Pagkatapos magsalita, dinampot niyang muli ang battle axe at sinugod ang Igneous. Si Wera lang ang available na lumaban, kaya kinailangan niyang pigilan ang Igneous hanggang sa mabawi ng ibang powerhouse ang kanilang lakas. Ang tanging pagkakataon nilang talunin ang Igneous ay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Biglang lumaki ang palakol ni Wera sa laki ng planeta. Pagkatapos, bumaba ito mula sa langit at tinamaan ang Igneous. Boom! Ang puwang na nakapalibot sa Igneous ay sumabog at gumuho. Gayunpaman, ang mga depensa ng Igneous ay mas matatag kaysa sa espasyo ng Tomb World. Ang espasyo ay gumuho pagkatapos ng impact, ngunit ang Igneous ay nanatiling hindi nasaktan. Sa sandaling iyon, winalis ng Igneous ang malaking buntot nito.
Saan man ito dumaan, ang kawalan ay masusunog. Umiwas si Wera, ngunit hindi siya naging mabilis. Napahawak siya sa apoy, at agad na nasunog ang kanyang katawan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa sakit. Napakalakas. Mabilis na nawala si Wera sa malayo. Ang kanyang palakol ay lumiit at bumalik sa kanyang kamay. Ang napakalaking buntot ay nahulog mula sa langit, na direktang nakatutok sa kanya. Itinaas ni Wera ang kanyang palakol at umindayog sa buntot. Naalis ang kanyang palakol, at nahulog ang buntot sa kanyang katawan. Bumagsak si Wera mula sa langit at bumagsak sa lupa. Ang epekto ay nagdulot ng malalim na hukay, at si Wera ay nabaon sa ilalim ng mga durog na bato. Boom! Nahati ang mga durog na bato, at lumabas mula rito si Wera. Pagkatapos, agad niyang hinampos muli ang Igneous. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at nagsumite ng supernatural power. Gayunpaman, hindi man lang niya masira ang mga depensa ni Igneous. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, nasugatan siya ng Igneous Flames at nasa isang kakilakilabot na estado. Nagmura si Wera, "Damn it. Magkano ba kayo guys? Hindi na ako makatagal. Kung hindi kayo tumulong sa lalong madaling panahon, mabubugbog ako hanggang mamatay." Isang boses ang nagmula sa malayo. "Kailangan mong maging matyaga. Binilisan ko na ang healing process ko sa time formation. Maghintay ka lang para sa isa pang 3 araw. Kailangan ko ng 5 araw. Kailangan ko rin ng mga 4 hanggang 5 araw." Sumagot sa kanya ang ibang powerhouses. Sigaw ni Wera, "Anong ibig mong sabihin 3, 4, o 5 araw? Hindi ko man lang ito mapipigil ng 1 oras." Sa sandaling iyon, ang Igneous ay naglunsad ng isa pang pag-atake. Ikinumpas ng Igneous ang kuko nito at hinawakan si Wera. Agad na nasugatan si Wera. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. "Axe!" Sigaw ni Wera, at agad na tumapat ang kanyang palakol sa kuko ng Igneous. Gayunpaman, ang kuko ay mayroon ding nakakatakot na depensa. Ginawa ni Wera ang lahat ng kanyang lakas upang kontrolin ang palakol, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi nagdulot ng malaking pinsala. Buti na lang at bahagyang kumala si Igneous sa pagkakahawak nito. Mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon at tumakas sa malayo. Huminga siya ng malalim at bamulong, "Hindi ko kayang labanan ito ng direkta. Kailangan kong magdistansya at maubos ito." Binago ni Wera ang kanyang plano sa labanan. Sa sandaling iyon, muling lumabas ang apoy mula sa mga mata ni Igneous. Dumaan ang apoy sa kawalan, dumiretso sa Wera. Mabilis na umiwas si Wera. Samantala, ang nakapalibot na boses ay nasunog ng apoy. Ang Igneous, gayunpaman, ay hinulaan na si Wera ay iiwasan ang apoy. Bigla itong nawala at sumulpat sa likod ni Wera. Pagkatapos, hamampos ang buntot nito sa likod ni Wera. Napaungol si Wera sa sakit matapos masugatan ang kanyang itim. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Gayunpaman, nagawa niyang pagalingin ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng paggamit ng supernatural power. Nagmura si Wera, "Damn it. Alam niyang hindi maiiwasan ang kamatayan kung patuloy siyang lalaban."